babae na si Elizabeth, matanda na, wala ng lakas, pero hindi ako mawawalan ng pag-asa. Bakit ito si Maria, na dumarating ang mga biyaya ng Allah, na walang nagbibigay sa kanya? Hindi nanggagaling sa akin, hindi nanggagaling sa kahit sino. Pag tinanong ko si itong babaeng nagdadala, pas lang si Yahya. Dito mga kapatid, nangyari ang inaasahan na ipinanganak ang isang sanggol na kung saan ito pala na mas mahigit pa sa hinihiling ng kanyang lola na si Hannah. Dahil ang sanggol na ito, na hiniling niya na ang kanyang anak ay maging lalaki, na naging babae na ito si Maria, ay magiging isang propeta na magdudulot ng maraming biyaya sa sangkatauhan. Nakasama siya sa mga ulul azm minar rusul. Man huwa? Huwa Isa ibn Maryam, Jesus Christ, the son of Mary, a prophet of Allah. He is beloved to the Muslims. We love him the way we love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he was never been the son of God. Dahil ang Diyos ay hindi manganganak na katulad ng tao. Napakasuklam, karumal-dumal na sabihin mo na ang Diyos na pinapaniwalaan ko ay nagkaanak. Saan mo nilagay ang tamang pag-iisip mo, kapatid? Sasabihin mo ang Diyos ay nagkaanak. Nagkatawang tao pa. Miladu Isa ibn Maryam, ma hiya qissatu miladu Sayyidina Isa ibn Maryam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Maryam, al-ayah 16. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Banggitin sa kanila o Muhammad sa kasulatan patungkol kay Maria noong siya ay nagpakalayo mula sa dako paroon sa may dakong silangan. Dahil si Maria noong siya ay bata pa, laging nasa mihrab, sumasamba, pumupuri, lumuluwalhati sa Allah. Diba? Anong sinabi dito ng Allah? Ya Maryamu qnuti li rabbika wasjudi warka'i ma'arrakiin. Tignan nyo to, mga Kristiyano, mga Hudyo, hindi mga mananampalataya. Ang ina ni Hesukristo, na sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw, Maryam, ay magpakumbaba at maging mapanatag, na ikaw ay iknuti li rabbiki, manindigan, magtiwala sa iyong Panginoon, at ikaw ay magpatira pa, at ikaw ay magruko. Anong ruko sa Tagalog? Magyuko. Magpatira pa at magpayuko, maarrakiin, sa mga nagpapayuko na sila ay nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, galing sila sa lupa at sila rin ay sadyang babalik sa lupa at doon sila nilikha, at dapat lang magpakumbaba pag kayo ay sumasamba sa inyong Panginoon at hindi kayo sumasayaw. Meron kayong dapat sundin kung paano sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. فَاتَّخَذَتْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ هِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ هِجَابًا. Bigla na lang dumating sa kanya ang isang lalaki na maputi, na napakagandang lalaki. Itong si Maria, anong nangyari? Nakakita ng pinakamagandang lalaki. Sasabihin ko sa iyo to, sister, makinig ka, sister.
Dahil kayo, pag nakakita kayo ng gwapo, hindi ko alam kung anong nararamdaman ninyo. Kinikilig ba kayo o ano? Tignan nyo ang isang taong matakutin sa Allah. Isang babae na natagtaglay na may takot sa Diyos. Dumating ang kahit sinong pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Anong ginawa niya? Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Diretso, sinabi niya. Ngayon, iba na. Makakita ka ng Daniel na nakiaruruang nga pun sa marwang, na maninikab ka pa, na nakikipag-picture ka pa sa kanya. Ay nalmuru'a, apagampan sa baboy. A'udhu billah. Oo, dapat lang sabihin, magising, mapukaw ang puso ng tao. Babaeng may takot sa Diyos. Sino ka ba? Humihiling ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Proteksyon mula sa Kanya sa kasamaan mo. Kung ikaw ay hindi mabuti, kung ikaw ay hindi matakutin sa Allah. Diretso. Wala pa yung, sino po kayo? Ano pong pakay nyo? Bakit? Aakitin mo? La ilaha illallah. Ana atakalam kayfa lihiwar bayna al-imra'a wa bayna ar-rajul. At ganun din ito sa mga kalalakihan. Kayo bro na nakikinig, hindi dahil nakakita ka ng magandang babae na maski pangit ng busis mo na, Sister, how are you? Mahiya ka naman bro sa sarili mo. Ang pangit ng busis mo, pinapaganda mo dahil dyan sa sister na nakikilala mo at gusto mong magpakilala. Samantala, ang pinaka dapat na ikaw ay malumanay na mabuting nakikipag-usap sa iyong magulang. Magulang mo, bro, na dapat kang makipag-usap. Waqulu lahu qawlan karima. Makipag-usap kayo sa kanila ng mabuting pakikipag-usap sa inyong mga magulang. Ikaw, paano ka makipag-usap? Doon lang kay Kuan, kay Magdalena. Anong sinabi ng isang anghel? Qala innama ana rasulun min rabbik liahaba laki gulaman zakiya. Tingnan nito yung mga conversation. May mga aral ito eh. Pag kayo may tanong, diretso. Wag sida-sida. MC alatul kida. Minsan may mga nagtisex sa page natin, Ustad, pwede pong magtanong sa inyo? Ano yun? Diretso ako, ano yun? Sorry po kung minsan nagiging bastos sa tingin nyo na, siyempre, sasabihin ko, ano yun? Di ba? Alam ay sister, kumusta ikaw dyan, ganyan. Ayaw ko yung ganun. Ano yun? Sabi niyo, Ustad, ganyan pala kayo dire-diretso. Ano yun? Haba, kung sa imong kinabuhi, anong gusto mo? Di ba nagtatanong ka? O sinabi ko, ano yun? Ustad, saan po yung papunta sa embassy? Allahu Akbar. Hindi ako taga-pulo. Hindi ako nagtatrabaho sa embassy. Bakit akong tinatanong mo dyan? Allah, maraming mga katanungan na minsan out of the blue. Alam mo naman yun eh, di ba? So anyway, qala innama ana rasulu rabbik. Ako, sabi ng anghel, ako ay sugo mula sa iyong Panginoon na ibabalita sa iyo, diretso. Ibabalita sa iyo na magkakaroon ka ng anak, gulaman zakiya, na pinakamapuring-puring anak. Allahu Akbar. Liahaba laki gulaman zakiya. Nagtaka. Qalat li Jibril, anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Ako, sabi niya, magkakaroon ng isang sanggol na anak. Hindi ako sanay makipag-usap sa kahit sino. Alam ko sarili ko, walang nakahawak sa akin.
قال كذلك قال ربك هو علي هين لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. Mga kapatid, وكان أمرا مقضيا, ang lahat ay nakalaan. Lahat tapos na. Lahat pinlano na. Plansado na ng Allah. Natakda ang lahat. Qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Yan ang sinabi ng iyong Panginoon. O Maria, bakit ka nagtataka? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya ay yan ay napakadali sa kanya. Nalilikayin niya ang isang sanggol na walang ama. Kayo na nagtataka na siya ang anak ng Diyos kasi walang ama, totoong Diyos. Magtaka ka kay Adam. Na si Adam ay walang ama at walang ina. At ganun din, itong si Jesucristo, walang ama. At mayroon siyang ina. At sino pa? Inna Allah yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam. Mismo ang Allah ang nagsabi na ang pangalan niya si Al-Masih, na si Isa na anak ni Maryam. Wajihan fi dunya, noong siya ay nanganganak, na siya rin ay nakaramdam ng sakit. Sino? Si Maria. Dahil sa kanyang naramdaman na sakit na ito, subhanallah, nabanggit natin ito, di ba? Nung ipinanganak niya si Jesucristo, at dahil sa hapdi, kirot, sakit, at siya rin ay nahihiyan na siya, anong niyaharap niya sa mga tao? Nakilala, natanyag na magandang puri ang kanyang pamilya. Tapos ito, mag-iiwan siya ng isang pinakabalitang hindi katanggap-tanggap. Pero dito naging panatag ang kanyang puso. Dahil nung ipinanganak niya ang sanggol, فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Nagsalita ang sanggol. Fanadaha, nagsalita, nanawagan, min tahtiha, nung ipinanganak na siya, doon sa may puno na malapit sa datilis. Allah tahzani, huwag kang malungkot. O aking ina, huwag kang malungkot. Waqad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dahil dito, ang mga biyaya ng Allah ay bubuksan niya sa iyo. Dito sa under, ano yung under the tree? Sa ilalim ng ano na ito, maraming mga biyaya na lalabas sa iyo rito. Siyempre, kung ikaw ay isang babae na wala kang kasama, tapos nakita mo ang sanggol na nagsalita, na alam mo na ikaw ay marangal sa Allah at matakutin sa Allah, magiging panatag ka na. Anak mo to na nagsasalita, sasabihin niya, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْءٍ نَخْلَةُ سَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. At yugyugin mo ang punong datilis na ito. Dahil ang mga punong sanga nito na siyang sariwa ay magsisibagsakan sa iyo. Nakakainin mo, magbibigay ito ng lakas sa iyo, O Maria. Fakuli washrabi wa karri aina. Kumain ka, uminom ka, wa karri, maging mapanatag, maging kontento, wag kang mabahala o matakot. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. At kung may mga darating sa iyo na mga tao na matatagpuan mo, makakasalamuha mo, فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Ito yung sinabi din kay Zakaria, na ang palatandaan ay hindi ka makakapagsalita. At ikaw din, kung tatanungin ka ng mga tao, sabihin mo sa kanila, ako ay nagpanata sa Allah ang mahabagin na ako ay mag-aayuno. Mga kapatid, ang mga pag-aayuno, hindi lang yung pagpigil ng pagkain. Pagpigil pati sa salita. Magpipigil ako ng salita, walan ukallimal yawma insiya. Sa araw na ito, wala akong kakausapin sa inyo. Ano man ang mga paratang na sasabihin nyo tungkol sa akin, ano man ang mga sasabihin nyo.
Wala akong sasabihin. Dahil ang sinabi ng aking Panginoon, mag-ayuno nang huwag magsalita. Naunsa imong buhaton. Paano ka magsasalita sa kanila? Dumating ang mayroon na rin palang mga marites sa kapanahunan na yon. Subhanallah, the history repeats itself. ثم قال لها عيسى فإذا رأك أحدا من البشر فقولي له إني نذرت للرحمن. Sabi ni Isa sa kanyang ina, pag may mga nakita ka, sabihin mo sa kanila na ako ay nag-ayuno, na hindi magsasalita sa inyo. Farihat Maryam farhan shadida wa ahsanat li'awwali marra bis-sa'ada tamla'u qalbaha mundu an hamalat bi Isa alayhi salam. Masya Allah. Nung una, natatakot, nangangamba, naninervyos, nahihiya, hanggat sinabi rin yan. Minsan nasabi niya, ya laytani mittu qabla hada. Diba? Sana man lang ako ay namatay na lamang ng itong mga hinagpis na pinagdadaanan ko, na kahiyan na idudulot sa aking pamilya. Sana hindi ito nangyari. Pero ibig sabihin nun, mga kapatid, sa paghiling niya, sa patungkol doon, hindi sa pagsisisi na siya ay namatay lamang. Ibig sabihin yung kahihiyan na idudulot ng pinakamagandang babae, puri sa kanya. At yun ang magiging resulta nun. Kasi siyempre, tao lamang siya. Hindi niya alam kung anong mga nangyayari, maliban na lamang kung ano ang gusto sabihin sa kanya ni Jibril, anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mula noon, nung nagsalita na ang sanggol na ito, na huwag ka nang magsalita sa kahit sinong mga tao, Farihat Maryam, napakasaya niya. Nawala ang lungkot at pangamba at lahat ng anuman. Dahil una pa lang na narinig niya ito, siya ay nakaramdam ng kapanatagan. Kasiyahan na walang mangyayari maliban sa ito ay kabutihan. Hindi pangkaraniwan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang itong kanyang ipinagkaloob sa akin. Ya Rab, wa'adat Maryamu qurbal asr wa kana suqul kabir alladhi yaqa fi tariqiha ila al-masjid qabla fil masjidi qad امتلأ الناس بالذين فرغوا في هذه الساعة من البيع والشراء وجلسوا يتكلمون. Nung dumating na siya sa lugar na kung saan siya ay nanggaling, dumating siya sa oras ng asar. Bakit asar? Sa kapanahunan nila, yun yung oras ng after asar, nagtitipon-tipon ng mga tao, namimili ng kanilang mga pangangailangan, at maraming tao sa oras na yun. Si Samrano na tira na oras sa kapudyan. May oras kasi minsan sa probinsya na kung paano yung maraming namimili. Di ba? Panahon na minsan Sabado, minsan Linggo, kasi doon marami. Tapos, nandun yung mga tao, namimili, nakaupo, nakatingin. Dumating, anong palagay mo bro? Dumating ang naging balita na nawawala na si Maria. Nasaan ito pumunta? Sabi ng iba, nawala siya dahil siya ay nakagisnan namin na laging umaalis o sa mihrab na pumupuri, lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sa matagal na panahon o 8 buwan na hindi pa siya dumating hanggat panganak niya ang sanggol, wama in wasalat Maryam ila suq hatta nadhara an-nas ilayha wa lahadu annaha tahmilu tiflan wa tadammahu li sadriha. Ang batang ito ay kanyang hawak niya. At nakikita ng mga tao na yung mga iba ay lumaki ang mata. May anak ng bata na dala. Pamaka sa mga marites na, ano itong nangyari sa pamilyang ito? Tignan mo bro, naguhusga agad. Fakala ahadum, sinabi ng iba sa kanila, alaysat hadhihi Maryam al-adra. Mama'an al-adra. Hindi ba ito si Maria na birahing Maria? Walang asawa. Famada at-tiflu alladhi tahmilu. Ano itong batang ito na hawak-hawak niya? Faja'a ilayha ahadul al-kahna wa sa'alaha man hadha at-tifl alladhi tahmilinahu
Ya'ul mukhataba lit-ta'nith. Ya na ibig sabihin pang babae na ginagamit. Tahmilinahu. Sabi niya, dumating ang isang pare. Al-kahna. Simbahan. Kaling sa simbahan. Yung mga udyo. Sa alaha, tinanong niya, sinong itong batang ito na hawak-hawak mo? Hal huwa ibnaki? Ito ba'y anak mo? Sabi ng isang pare. Wa kayfa yakunu ibnataka wa anta lam tatazawwaji? At paano ito maging anak mo na ikaw ay kailanman ay hindi pa nagkaasawa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Pamangkin o kapatid ni Harun, ma kana abuki imra'a, hindi kailanman ang iyong ama ay naging kilalang tanyag na siya ay masamang ama. Ha? Sinong ama niya, Maria? Si Imran, Khalil, Al-Jalil, Al-Alim, Al-Shaykh, Al-Muti, Al-Muttaqi. Lahat nandoon ang mabubuting puri sa kanya. At ang iyong ina, makana bakiya, walang anumang naibalita sa nanay mo. Anong nangyari sa iyo? Ano itong daladala mo? Wabadaatil intihamat. Dumating na ang mga inaasahan, lalong-lalo na sa mga makakatindila. Nagbabanta at nagbibigay ng mga pahusga. Alayha minan nas aw laha at dhalika fi waqtin fi ra'si wathika fi rabbiha jalla wa ala. At dumating na ang lahat ng mga paiba't ibang mga kanilang sinasabi. Hanggang pinaratangan na masamang babae si Maria. Birhin nga siya pero masama. Hindi totoong birhin. Nagkaiba-iba ang mga tao. Ang mga naniniwala, ang mga Hudyo, at ang mga iba pang mga tao sa kapanahunan niya. Nung dala-dala niya yon, may mga tao na grupo na naniwala na siya ay masamang babae. At patuloy yan ngayon na hanggang pati ang mga Hudyo minsan hindi nila yan matanggap. Yung mga iba nagsabi na nagkasala lang siya. Pero, nagkasala pero hindi naman kasi iyan ay anak ng Diyos. A'udhu billah. At yun ang pinakamas karumal-dumal na sabihin mo. Anak siya ng Diyos niya kay Maria. Astaghfirullah. Bro, tatanggapin ang utak mo yun. Wa idha bi Isa alayhi salam yantiqu wa huwa tiflun radi. Si Isa alayhi salatu wasalam nagsalita fa asharat ilayhi, at siya mismo na pinagsabihan ng sanggol o ang Allah subhanahu wa ta'ala ng salita niya na huwag ka nang magsalita at hiharap mo sa mga tao na ituro mo ang sanggol na ito. Paano magsasalita ang sanggol sa isang duyan? Niloloko mo ba kami, Maria? Ano itong kalapastangan na sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano magsasalita ang batang ito? Suratu Maryam, anong sinabi ng isang sanggol? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala inni abdullah. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Yawma ubahatu hayya. Nagsalita si Jesucristo. Parang Edward, kung naririnig ka, na nanonood ka ngayon, kaklase ko to nung elementarya kami. Ngayon na isang pulis na ngayon. Bro, minsan nagsishare ka ng mga video mo, ito ngayon, sana dumating ito sa'yo. Inaanyayahan kita sa Islam. Kababata ko to, pulis ngayon. Si Jesucristo na pinaniniwalaan mo na Diyos, siya mismo ay nagsabi na siya ay alipin ng Diyos.
at hindi kailanman anak ng Diyos. Sinabi niya, ako ay si Abdullah, alipin ng Allah. Binigyan niya ako ng kitab na kasulatan na ito ang Injil. Lumang tipan, Old Testament, whatever they call it, importante Injil. New Testament, Biblia, tinatawag ng mga pirates o ng mga Italiano. وَجَعَلَنِي mubarak, at siya, ang Allah, ang aking Panginoon, ay ginawa niya akong mapayapa, na mubarak, na nagbibigay, nagdudulot ng kabutihan kahit saan man ako naroroon. Bakit? Dahil siya, itong sanggol na ito, paglaki niya, ang mga bulag ay napapakita niya. Napapagaling niya. Ang pilay, gumagaling ang pilay. Ang may mga ketong, nagagaling ang kanilang mga ketong. Yung buhay, yung patay, nabubuhay niya. Pag yun nangyari ngayon, bro, may anak ka, namatay na, ililibing na sana. Punta tayo doon kay Isa, bubuhahin niya. Anong paniniwalaan mo sa kanya? Diyos siya? Diyos dahil nakakabuhay? Hindi. Di ba? Dahil siya rin mismo na nagsasabi na hindi ako Diyos. Hindi ako ang nagbubuhay. Hindi ako nagpapagaling sa inyo. Ito lamang may mula sa aking tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bani Israel, a'budullah, Rabbi wa Rabbakum, innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sinabi ni Isa, o mga angkan ni Israel, sambahin ninyo ang Allah, ang aking Diyos, ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Ang sino mang magtambal sa Allah na hindi maniwala sa Kanya, kailanman ay hindi niya matatagpuan ang paraiso. At siya ay paroon, dako doon sa nagliliyab na apoy na imperno ng Allah, at wala siyang magiging katulong sa kahit sino man sa araw ng paghukom, maging anak mo, magulang mo, kaibigan, kahit sino. Ma fi sadiq al-yawm. Kullu barra. Lahat, bawat isa meron silang ano yung sa kanila. Bawat isa meron silang sarili. Walang kampi-kampihan, bro. Hindi ngayon na, bro, brad, di ba brad tayo? Di ba apo ka? Apo din ako. Oh, di ba magtulungan tayo? Astaghfirullah. Kahit anong fraternity ka pa, bro. Walang makakatulong yan sa'yo. Waja'alani mubarakan wa awsani bis salat. Tignan niyo ang Islam. At ako ay pinagsabihan na sinabihan ng Allah na magpatira pa at magbigay ng kawanggawa sa mga tao, madumtu hayya, habang ako ay nabubuhay. Ito po yung Islam. Padre Damaso, Padre Saburno, anong pangalan nun? Si Padre Padre Zamora, si Burgos. Bro, wallahi, ito yung Islam. Ang Islam ngayon, Islam noon. Walang pagbabago. Lahat ng turo ng mga propeta, nagpatira pa, nag-ayuno, sumamba sa nag-iisang Diyos, nagbigay ng mga kawanggawa sa mga tao, nagdawa, paniniwala sa nag-iisang Diyos. Ito ang tauhid, ito ang akida na pinapaniwalaan ng mga Muslim ngayon. Walang pagbabago sa tauhid at akida. Tapos ngayon, nagsilabasan na ang mga iba't ibang uri ng mga kuro-kuro. Wabarram biwalidati. Ako ay naging masunurin sa aking magulang. Pinaglilingkuran ko ang aking ina. Hindi kailanman ako ay kanyang tinuruan o ako ay naging mayabang sa aking ina o bastos ako sa aking ina. Datapwat ako ay tunay na masunurin na naglilingkod sa Allah at lalo na rin pati sa aking magulang. Wassalamu alayya, at kapanatagan at kapayapaan sa akin nang ako ay ipinanganak, na walang dumating na tumulong sa nanay ko para ipanganak niya ako. Walang pagkain, pero dumating ang mga pagkain na kung saan nanggagaling sa datilis na ito na niyugyug ng aking ina. Sa aking kapanganakan, wa yawma amutu,
at sa oras din na ako ay mamamatay dahil si Jesucristo po ay babalik siya bago magunaw ang mundo at ang kanyang dadalhin na kanyang doktrina at ang kanyang paniniwala at ang kanyang ipag-uutos ay ang pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagtalima, pagsuko at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Mag-aayuno siya. Siya ang magiging imam sa mga kamusliman sa oras ng kanyang kapanahunan. Mananatili ng 40 taon, magkakaroon din ng pamilya, magkakaanak, at ganun din, siya ang papaslang kay Dajjal. Papaslangin din niya at mawawala ang mga Ya'juj wa Ma'juj sa pagdating ni Isa. At ako, hanggat sa araw na ako ay mabubuhay muli. Sino? Ang isang sanggol na kung saan ay nagsalita sa oras na siya ay nasa duyan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Nagkaiba na sila, doon pa lang, nag-iba-iba na sila ng mga pananaw. Ito ang nangyari, hindi yan ang totoo ang mga along balita. Nagsalita na yung sanggol, nakita na nila, pero ang tigas ng ulo ng mga angkan ni Israel. Sinabi mo na ito na tubig, nasasabihin niya na hindi man yan tubig, Milo. Sabihin mo na lang, kaping barako, para matanggap pa. Nagkaiba-iba sila, min bayni baynihim, fawailul lilladhina kafaru, kasawi ang palad. Pagsisisi sa yaong sila na tumalikod at hindi naniwala sa ipinarating ni Jesucristo sa kanila na ang sambahin ng tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'adhalika antaka Isa wa huwa tiflun sagir, sa kanyang kaliitan nagsalita na siya, pero ganun pa rin ang mga taong ito na siya ay hindi naniniwala sa anong sinabi nila. Nasa ato Isa alayhi salatu wasalam, nung si Isa ay isang sanggol na. Ibig sabihin, lumalakad na. Ibig sabihin, nakikisalamuhan na sa mga bata. Ibig sabihin, nakikipaglaro na sa mga bata. Ibig sabihin, palatandaan na maliit pa lang siya, nakakagawa na siya ng himala. Ito ang siyang susunod na ating ikukwento next week. Ano ang mga nangyari noong siya ay maliit pa lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.